Sa unang 23 games ng LA Lakers, tila impressive ang pinakita ng koponan na to, having 14 wins and 9 losses. Hindi lang yan, dahil sila din ang tinanghal na kauna-unahang NBA in-season tournament champion, having a 7-0 record and beating Indiana Pacers sa finals. Matapos nilang maiuwi ang tropeyo, dito na nagsimula magkanda gulo-gulo ang lahat. Sa first 6 games kasi nila, 5 doon ang talo. At ang masakit pa doon, sa kanila pa mismo nag-end ang 18 games losing streak ng San Antonio Spurs. Nagtuloy-tuloy ang kamalasan para sa koponan na to. Dito na rin nagpabago-bago ang kanilang starting 5. Gumulo ang rotation at ang kanilang lineup. Makalipas ang 27 games matapos silang magkampiyon sa in-season tournament, 16 doon ay talo, habang 11 lamang ang kanilang napanalo. Tila parang hindi naman big deal ito para sa iilan, pero panglima kasi sila sa Western Conference standing matapos ang in-season tournament. Actually, tie pa sila ng Denver Nuggets na may 14-9 na record. Malaki ang binagsak ng kupunan na ito dahil from 5th seed to 9th seed. Yan ang naging standing nila sa Western Conference at meron silang 25 wins and 25 losses. Yan ay sa kanilang first 50 games. Kaya noong February 3, 2024, dito na nagdesisyon ang kanilang coaching staff na palitan na ni Rui Hachimura si Taurean Prince bilang isa sa kanilang starting 5 ng LA Lakers. Dito na mas nabuhayan ang Lakers fan dahil mula nung napasama sa starting 5 itong si Hachimura, 20-10 sila sa kanilang last 30 games. Sa katunayan, pang-7 sila sa buong liga na may magandang record matapos nilang ilagay si Hachimura sa starting 5. At kasalukuyan, meron silang 9-3 na record sa kanilang last 12 games. Pero paano nga ba nangyari yun? Bago mapunta sa starting 5 si Rui, ganito ang kanilang offensive rating. Oo, pang 21 sila sa buong liga in terms of offensive rating. Sobrang baba nito para sa koponan na merong Anthony Davis at LeBron James. Pero mula nung mapasama itong Japanese native sa starting 5, ganito na ang kanilang offensive rating. Sobrang laki ng tinalon nila dahil mula sa 21 spot to 3rd spot. Sobrang laking dagdag opensa ang hatid netong si Rui para sa starting 5. Kitang-kita naman yan sa kanilang offensive rating. Ngayon, hindi na pwedeng iwanang libre miski ang isa sa kanila. Mas less na rin ang scoring duty para kay LeBron. Kung may positive impact ang changes na to, meron din itong negative. Kasi in terms of defense, dito na sila dinali. Kung noon ang Lakers ay pang 15 sa depensa, bumagsak sila all the way to 22 spot. Ito ay matapos mapabilang si Rui sa kanilang starting lineup. Marahil ito ang strategy ng kanilang coaching staff, ang isacrifice ang kanilang depensa. Kita naman na maganda rin ang naging resulta ng kanilang desisyon. Sigurado ako, pagpasok ng play-in or playoffs, may adjustment silang gagawin upang tumaas ang kanilang defensive rating. Sa ngayon, nag-a-average itong si Rui ng 15.6 points, 4.8 rebounds at 1.2 assists bilang starter. Ikaw, Kamamba, anong masasabi mo sa epekto ni Rui para sa LA Lakers?